Sa sumunod na tagpo, huminto si Naomi upang habulin ang kanyang hininga. Tinanong siya ni Polen kung ayos lang ba siya at kung kailangan ba nilang magpahinga sandali. Sinabi ni Naomi na ayos lang siya at kailangan nilang makarating sa order sa lalong madaling panahon. Bigla, lumitaw si Parker sa likuran ni Polen at sinabi na malamang wasak na ang ethos order. Kinilabutan si Polen nang marinig ang boses ng lalaki at agad siyang umatras. Tinanong niya kung paano pa ito nabubuhay. Dahil sigurado siyang patay na si Parkle, sagot ni Parkle, kailangan tiyakin ng ilang beses kung patay na nga ang isang tao, at sinabi niyang ang mga baguhan na walang tunay na karanasan sa labanan ay magulo talaga. Tinanong siya ni Polen kung ano ang ibig niyang sabihin na wasak na ang order. Tumawa si Parkle at ipinaliwanag na habang nakatuon ng Ethos Knights kay Kizarak, nalayo sila sa kanilang base. Para sa mga paksayo na gustong burahin ang Ethos Order, ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Natigilan si Polen sa narinig, hindi siya makapaniwala na tama ang kanilang commander, isang patibong pala ito upang mailayo ang mga kabalyero. Naunawaan niya na ang tunay na layunin ng kanilang mga kaaway ay ang lubusang paglipol sa Ethos Order. Naisip niya na sa masamang kalagayan sila, na mas tama sanang sumama na lang siya sa kanyang commander kaysa bumalik sa order. Agad niyang sinabi kay Naomi na haarangan niya si Parkle at utusan siyang puntahan agad ang kanilang commander, ngunit sa sandaling yun, pinugutan ni Parkle si Naomi. Napalingon si Polen sa narinig na tunog at kinilabutan nang makitang wala na ang ulo ng kanyang kasama. Lumitaw si Parker sa harap niya at sinabing dapat na siyang bumalik sa kanyang mga kasamahan, habang naiwan siyang tulala. May nakakatakot na ngiti, sinabi niyang tapos na ang laro, masaya habang tumagal, ngunit hanggang doon na lang. Makalipas ang isang oras, may dumating na isang lalaki sakay ng isang napakalaking leon kasama ang kanyang mga tauhan. Iniulat ng isa sa kanyang mga nasasakupan na natagpuan nila ang bangkay ng isang lalaki at isang babae, mga Ethos Knight. Bumaba ang lalaki mula sa leon at tinanong kung huli na ba sila. Sinabi ng isang sundalo sa kanyang Panginoon na si Polen ay humihinga pa. Nagulat si Sapphire at agad inutusan ng mga mediko na gamutin ang lalaki. Sinabi rin niya na kailangan nilang mas mabilis na halughugin ang lugar. Lumipat ang eksena pabalik kay Van, nakita si Anna na nakangiti sa kanya. Sa itaas ng puno ay isang figura na nakamasib nagsabi na may panibagong istorbo na naman. Ang lalaking may maskara at kakaibang braso ay nagsabing tapos na ang TJ Mercenary Group dahil napatay na si Kizarak, kalahati ng misyon ay natupad na. Sa sandaling yun, lumitaw si Parker sa likuran niya at tinanong kung napatay na si Kizarak. Ang lalaking nagngangalang Raven ay nagsabing huli na siya at tinanong kung natapos na ba niya ang mga tumatakas na kabalyero. Sumagot si Parker na oo. Tumayo si Raven at sinabing wala na ang TJ Mercenary Group at babalik na sila sa Argo Kingdom. Napatingin si Parker sa ibaba at nakita si Hugh, sinabi niyang buhay pa ito. Ngunit lumingon si Raven na huli na para tapusin pa siya dahil papalapit na ang mana signature ni Sapphire, kailangan na nilang umalis. Sa malungkot na tono, sinabi ni Parker na kukulitin siya ni Olga. Sinabihan siya ni Raven na tumigil sa pagrereklamo at kumilos na. Tahimik na nagmasid sa paligid si Anna, at napansin niya na tahimik nang umatras ang mga kalaban. Tinanong siya ni Van kung bakit siya naroon, lumingon naman si Anna sa kanya na may pagkainis. Pagkatapos galit niyang itinuro ang kanyang pisang at sinabing pumunta siya sa tavern na pinag-usapan nilang tagpuan, ngunit wala siya roon. Tinanong niya kung alam ba nito kung gaano katagal niya itong hinanap at kung magkano ang ginastos niya sa paglalakbay. Naalala ni Van na nagpadala pala siya ng liham gamit ang ibon noon. Kaya humingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag na nakasalubong niya si Kizarak sa tavern at tuluyang nakalimutan siya. Galit na galit namang tumugon si Anna na hindi sapat ang paghingi ng tawad, ilang araw siyang naghanap sa kanya. Idinagdag pa niya na naging mayabang na ito dahil lang pinupuri niya itong gwapo. Inihagis ni Van ang isang supot ng pera at sinabing doblehin niya ang bayad. Mabilis naman sinalo ni Anna ang supot at sinabing siya ang pinakamahusay. Ngunit habang tinitingnan niya si Van, napansin niyang may kakaiba sa kanya. Noon pa man ay kakaiba na ito, ngunit ngayon ay nasa ibang antas na ang kanyang mana. Naisip niya kung posible bang ganito kabilis ang paglakas ng isang tao, ngunit agad niyang napagtanto na hindi ito simpleng paglago. Ginagamit ni Van ang kapangyarihang matagal niyang pinipigilan. Habang iniisip ito, napatingin si Van sa kanyang binti at tinanong kung buhay pa si Orphan. Nagulat si Anna at tinanong kung kilala niya ito. Sinabi niyang napulot niya si Orphan matapos itong bumagsak malapit sa kanya. Binanggit naman ni Van na kahanga-hanga ang survival instincts nito. Lumapit ang matandang kapitan kay Van at tinanong kung ayos lang siya. Nagulat naman siya na buhay pa ang matanda. Pagtingin niya sa katawan ni Kizarak,
Hindi siya makapaniwala na nagawa ni Van iyon mag-isa, ngunit sinabi ni Van na nagawa lamang niya iyon dahil sa tulong nito. Naging curious naman ang matandang kapitan na nagtanong kung anong klaseng halimaw ang kanyang sinakyan, at ibinunyag niya na ito ay isang nilalang na ipinatawag gamit ang rune. Sinabi niya na nawala iyon nang maubos ang kanyang mana. Lumingon si Hugh kay Anna at tinanong ang kanyang pagkakakilanlan, may maliwanag na ngiti sa mukha. Ipinakilala ni Anna ang sarili bilang isang information broker mula sa Nordia Kingdom, at sinabi na maaari siyang lapitan kung kailangan niya ng impormasyon. Tinanong siya ni Hugh kung maaari na ba nitong bitawan ang kanyang kamay. Tumawa si Anna at sinabing makapal talaga ang kamay niya. Habang nag-uusap sila, biglang naging seryoso ang tono ni Van at lumingon siya sa gilid. Tinanong ang isang tao kung sino ito. Sumagot ang lalaki na siya ang dapat nagtatanong. Naglabas si Sapphire ng kanyang mana at ipinakilala ang sarili bilang nag-iisang Grand Duke ng Awana Kingdom. Tinanong niya kung kaaway ba sila o kakampi. Napakalakas ng presensya ng Grand Duke, para bang isang mabangis na halimaw ang nakatayo sa harap ni Van at Anna. Nagulat si Hugh at agad niya itong tinawag na Panginoon, sabay tanong kung paano ito nakarating dito. Samantala, nagtaka naman si Van kung kilala ba niya ang taong ito. Ipinaliwanag ni Hugh na ang lalaking nasa harap nila ay mula sa nag-iisang Grand Duke House ng Awana Kingdom kung saan doon ang Ethos Cult ay tatagpuan, at si Sapphire ang pinuno ng House Leon. Nagulat si Van nang marinig ito at naalala niyang nabanggit ni Kisarek ang House Leon. Hinawakan ni Sapphire ang kamay ni Hugh at tinanong kung ayos lang siya. Sinabi ng matandang kapitan na ayos lang siya. Ngunit nalipol ang kanyang mga kabalyero at siya na lamang ang natira. Natuwa naman si Sapphire na isang biyaya ang kanyang pagkakaligtas. Ibinunyag ni Hugh na buhay lamang siya dahil kay Van, at si Van ang pumatay kay Kisarek at sa dalawang TJ executives. Nagulat si Sapphire at hindi makapaniwala na nagawa iyon ng isang kasing bata ni Van. Samantala tahimik naman si Van na pinagmamasdan siya. Bigla niyang hinawakan ang balikat ni Ivan at binanggit na niligtas niya ang buhay ni Hugh. Dahil dito, sinabi niyang malaki rin ang naitulong nito sa kanya. Pagkatapos ay inimbitahan siyang pumunta sa kanyang tahanan upang makapagpahinga, dahil mukhang hindi ito maayos ang kalagayan. Tumugon naman si Van na dahil inanyayahan siya nito, ikararangal niya iyon. Inutusan ni Sapphire ang kanyang mga sundalo na agad silang babalik sa kanilang estado, at tratuhin si Van at ang kanyang mga kasama ng may pinakamataas na paggalang dahil sila ay kanyang mga panauhin. Habang paalis sila, binalaan ng Grand Duke ang kanyang mga tauhan na maaaring may mga sorcerer ng Argo Kingdom na nag-aabang pa sa paligid, kaya manatiling alerto. Habang nagsasalita siya, unti-unting naging abo ang katawan ni Kisarek at tinangay ito ng hangin. Lumipat ang eksena sa palasyo ng hari ng Argo, pumasok sina Raven at Parkel. Tinanong ni Parkel ang isang kalansay kung nasaan si Olga, at sinabi nitong nauna na itong dumating at pumunta sa audience chamber. Pumasok sina Raven at Parker sa silid at yumuko sa hari at ipinahayag ang kanilang pagdating. Humingi ng paumanhin si Raven sa pagkaantala at ipinaliwanag na naisagawa nila ang utos, nalipol nila ang TJ Mercenary Group. Tinapak ng hari ang kanyang trono at tumayo. Ang kanyang katawan ay nababalutan ng mga ahas, may mga ahas sa kanyang paanan at maging ang kanyang buhok ay puno ng ahas. Sinabi ng hari na inutusan niya silang ubusin ang Ethos Order, patayin si Hugh, at burahin ang expendable TJ Mercenaries. Saglit na tahimik ang silid, sa malamig at nakakatakot na aura. Tinanong ng hari si Raven kung bakit nabigo itong patayin si Hugh at hiniling na magbigay ito ng sapat na dahilan. Isang babaeng sorcerer na may mga tattoo ng buwan sa mukha ang nagsabi na kahihiyan ang hindi nila pagpatay kahit sa isang sorcerer. Siya si Olga, isang sorcerer ng Argo Kingdom. Tumawa ang isang lalaking may berdeng buhok at sinabi na nagawa nilang pasukin ang Awana at lipulin ang Ethos Order. Tinawag naman ng babaeng kasama niya sina Raven na mga walang kwentang basura. Inis namang sinabi ni Raven sa hari na ang kabiguan ay kasalanan ni Olga at ng kanyang grupo. Nagalit naman ng lalaking may berdeng buhok, habang tinawag naman siya ng babae na inutil. Ibinunyag ni Raven na hindi ipinaalam sa kanila na may isa pang sorcerer ang Ethos Order na mas mapanganib pa kay Hugh. Naalala niya kung paano hinarap ni Van si Kisarek at ang mga tauhan nito ng mag-isa. Sinabi niya sa hari na siya ang sumira sa buong plano. Ibinunyag din niya na dumating sa labanan ng Grand Duke na dapat sana ay binabantayan nila. Tinanong niya kung paano nakarating si Sapphire roon, at sinabi na yun ang pangunahing dahilan ng kanyang pagkabigo. Galit silang pinahinto ng hari, agad lumuhad sina Raven at Olga at inaming nakagawa sila ng kasalanang karapat-dapat sa kamatayan.
Umupo ang hari sa kanyang trono at sinabi sa kanyang mga tauhan na kailangan nila ng katawan na sapat ang lakas upang kayanin ang side effects ng artificial mana. Kung nais nilang maging perpekto ito, kailangan nila ng katawan na maihahambing sa isang superhuman, at ang pinakaangkop na katawan ay kay Sapphire mismo. Upang makuha ito, taon nang nakikipagdigma ang Argo Kingdom laban sa Awana. Ang royal faction ng Awana, ang kanilang pinakamalaking hadlang, ay naalis na. Kapag tuluyang nawasak ang Ethos Order, wala nang matitirang kayang protektahan si Sapphire. Tumayo ang isang lalaki at tinanong ang hari kung may malaking epekto pa ba ang isang natitirang sorcerer. Nagulat si Olga nang marinig ang boses nito. Nagpakawala ang hari ng napakaraming ahas mula sa kanyang buhok at ginamit ang mga ito upang hulihin ang lalaki. Napasigaw ang hangal ng mangyari yun, galit na ibinanggit ng hari na ang kakayahan sa personal na labanan ni Hugh ay hindi malaking banta. Ngunit ang kapangyarihan ng kanyang ron ay kayang itulak ang kanyang mga kakampi lampas sa kanilang mga limitasyon. May nakakatakot na ekspresyon, sinabi ng hari na kung si Sapphire, na mahirap ng kalabanin, ay lalampas pa sa kanyang limitasyon dahil sa ron ni Hugh, mas tataas ang kanilang magiging casualty kaysa inaasahan. Tinanong ng hari ang lalaki kung naiintindihan niya. Agad itong nagmakaawa na patawarin siya, ngunit dinurog siya ng mga ahas ng hari. Lumingon ang hari kay Raven at sinabing dudurugin niya ito sa kinatatayuan kung susundin niya ang kanyang damdamin, ngunit sinabi rin niya na palalampasin niya ang pagkakamali nito dahil hindi niya kayang mawalan ng isang mahusay na sorcerer. Nagpasalamat si Raven sa walang hanggang awa ng hari. Tumayo ang hari at sinabi na nagbago na ang kanyang plano, hindi na niya maaaring ipagpaliban pa ito. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ipaalam sa hukbo na tatapusin na nila ang mahabang digmaan. Agad namang sumunod sa utos ang dalawa. Ipinahayag niya na ang lahat ay para sa Vereva Order. Lumipat ang eksena sa estate ng pamilyang Leon sa kabisera ng Awana Kingdom, isang buong araw na ang lumipas mula nang dumating sila roon, sa wakas ay nakita na ni Hugh si Pollen, na nagkamalay na. Ang dalawang natitirang miyembro ng Ethos Order ay naupo sa isang mabigat at mahabang katahimikan. Sa huli, sumabog ang lungkot na matagal nilang kinikimkim, ang kanilang kawalan ng pag-asa at galit ay naging parang matatalim na talim na unti-unting sumasaksak sa kanilang buhay. Narinig ni Van ang kanilang pag-iyak, at nauunawaan niya ang kanilang nararamdaman, dahil yun din ang naranasan niya noon. Habang nakikinig siya, lumapit si Sapphire at tinanong kung mas maayos na ang pakiramdam niya. Sinabi ni Van na tuluyan na siyang gumaling dahil sa mga manggagamot. Namangha na inisip ni Sapphire sa bilis ng kanyang paggaling at sa lakas ng kanyang mana, naisip niya kung kaedad na ba talaga ni Van ang kanyang anak. Hiniling ni Sapphire na sumama si Van sandali, at pumayag naman ito. Habang naglalakad sila, sinabi ni Sapphire na napag-usapan nila ni Hugo si Van noong nakaraang araw, nabanggit nito na narinig niya ang usapan nila ni Kisser. Tinanong niya si Van kung si Akratos ng Zou Kingdom ang sorcerer na hinahanap niya, at kung layunin ba niyang patayin ito. Lumingon siya kay Van at sinabi na bagaman isa lamang siyang estranghero, nahuhulaan niya ang pagkatao niya batay sa aura nito, isang taong binubuo ng galit at kalungkutan. Dinala ni Sapphire si Van sa training grounds at tinanong kung nauunawaan ba nito kung gaano kahirap ang landas na tinatahak niya. Sinabi ni Van na hindi mahalaga yun sa kanya. Ipinaliwanag ni Sapphire na may 6 na dakilang kapangyarihan na namumuno sa Aden Continent, at ang Zou Kingdom ang nananatiling pinakamakapangyarihan. Sa loob nito, tanging ang pinakamahuhusay na sorcerer ang nagiging bahagi ng Royal Guard, mga nasa 3 divine tier pataas. At ang namumuno sa kanila ay ang Grand Duke, si Akratos, isa sa 5 pinakamalakas sa buong kontinente. Kaya tinanong niya Sapphire kung kaya ba talagang patayin ni Van ang ganoong tao, at kung alam ba nito kung gaano kataas ang bundok na sinusubukan niyang akyatin. Hindi na mahalaga ang taas ng bundok, gaano man ito kataas, mayroon pa ring tuktok na maaaring abutin, at wala yun kinalaman sa kanya. Sinabi ni Sapphire na alam na niyang hindi sapat ang salita upang baguhin ang isip ni Van tulad na sinabi ni Hugh. Kaya naglabas siya ng napakalakas na enerhiya at mabilis na umatake, nakaiwas si Van ngunit agad siyang sinugod ni Sapphire at sinuntok sa dibdib, dahilan upang matulak siya paatras. Makikita sa lugar ang matinding lakas ni Sapphire habang umaakyat ang usok sa paligid. Tumayo si Van at naglabas ng matinding puwersa, nagtataka na nagtanong kung ano ang ginagawa nito. Samantala naglabas pa ng mas maraming enerhiya si Sapphire at humingi ng paumanhin. Sinabi niyang kailangan niyang makita kung kaya nga bang labanan ni Van ang Zou Kingdom mag-isa. Agad na sumugod si Van ng may pambihirang bilis, habang kalmadong nakatayo si Sapphire at hinihintay ang kanyang pag-atake.
Buong lakas niyang inangat ang kanyang kamao at binanggit na itigil na nito ang pakikialam. Nang binitiwan na niya ang kanyang suntok, nakaiwas si Sapphire. Sa kalagitnaan ng pag-iwas, binanggit pa nito na habang tumatanda siya, hindi na niya maiwasang makialam sa buhay ng iba, idinagdag pa niya na sana ay mapagbigyan siya kahit minsan. Bigla niyang sinuntok si Van sa tiyan gamit ang dalawang kamao, dahilan upang tumilapon ito at bumangga sa pader. Napagtanto ni Sapphire na napasobra siya, at gusto lang niya ilabas ang kanyang nararamdaman. Makikita ang matinding puwersa at pagkawasak sa paligid, habang biglang lumabas ang kamay ni Van mula sa mga guho. Habang pinagmamasdan siya ni Sapphire, napansin itong ayos lang siya sa kabila ng lahat. Mula sa guho, tumayo si Van at naglabas ng enerhiya. Sinabi niya kay Sapphire na gagamitin niya ang pagkakataong ito upang ipakita kung gaano kaistorbo ang pakikialam. Kinuha niya ang isang kakaibang espada mula sa lupa, at nabalutan ng enerhiya ang kanyang kamay. Sa labas ng malaking bahay maririnig ang ingay ng labanan, at isang dalagang nagtatanong sa kanyang alaga kung ang ingay ba ay galing sa training grounds. Sinabi niyang malamang ang kanyang ama yun, hindi siya makapaniwala na hindi ito mapirmi kahit may mga bisita sila. Tinanong niya ang kanyang alagang si Popo kung sasama ito sa kanya para pag-alitan ng kanyang ama, at tumahol naman ang alaga. Ngumiti ang dalaga at tinanong kung gusto ba nitong sumama sa kanya. Samantalang naglalakad si Van, bitbit niya ang kanyang makapangyarihang espada na tinatawag na Demon's Muyang. Ito ang tinatawag na Eight Sacred Arm, Lightning Fang, isang mahabang espada na kayang magpalit sa pagitan ng tatlong anyo. Tumingin si Van kay Sapphire at napaisip ang pagpatay sa kanya ay magiging abala lamang, iiwan na lang niya ito na bahagyang napinsala, marahil putulin ang kaliwang braso, tutal, laging naka-standby ang mga medical, kaya nila itong tahiin muli. Habang naglalabas si Van ng matinding aura, napahanga si Sapphire. Ngayon lang niya naranasan ang ganitong klaseng pressure, kahit pa sa tunay na larangan ng digmaan. Sa sandaling yun, inihanda ni Van ang kanyang Demon's Muyang upang umatake. Sa kanyang matalim na tingin, buong tatag siyang sumugod, at ganoon din si Sapphire. Ayon sa plano ni Van, nagawa niyang hiwain ng bahagya ang balikat ni Sapphire gamit ang kanyang sandata, kasabay ng pagdating ng anak nito. Sinabi ng kanyang anak na mayroon silang bisita kaya maghinay-hinay lang ito. Nanlaki ang mga mata ni Sapphire sa pagkabigla nang maramdaman niya ang sugat sa kanyang balikat. Hindi lamang lakas ni Van ang nakakatakot, ang matinding puwersang nagmula sa kanyang espada ay tumagos hanggang sa kabilang dako at nagwasak pa ng pader. Nagulat ang anak ni Sapphire sa kanyang nasaksihan, hindi siya makapaniwala na may ibang tao sa lugar na iyon maliban sa kanyang ama. Napatingin siya sa malaking butas sa pader at napagtanto na hindi pa yun buong lakas ng atake, ngunit ganoon na ito kalakas. Pagkatapos, tinignan ni Sapphire ang sugat sa kanyang balikat at napaisip kung gaano nakatagal mula nang huli siyang nasugatan ng ganito. Sinuri niya ito at napagtanto na kalahati lamang ng lakas ni Van ang ginamit, ngunit ganoon na kalaki ang pinsala. Nagkatitigan sila ni Van ng matalim, hindi makapaniwala si Sapphire na ganito kalakas ang isang batang tulad niya. Naputol ang kanilang pag-iisip nang biglang pumasok ang anak ni Sapphire, napalingon silang dalawa rito, at agad itong nagtanong kung sino ang kasama ng kanyang ama. Bigla siyang itinuro ni Van at tinawag itong baliw na employer, galit namang tumugon ang anak ni Sapphire, siya pala yun, at tulad ng dati, medyo bastos pa rin magsalita si Van. Lumapit siya sa kanyang ama at ipinakilala si Van bilang isang practitioner, ang misyonaryong nagligtas sa kanya mula kay Merkel. Hindi makapaniwala si Sapphire sa narinig. Dahil dito, ipinahayag ni Sapphire ang kanyang paghingi ng paumanhin sa pagiging bastos sa isang dakilang benefactor. Tumugon naman si Van na ayos lang, habang may isang masayang aso na lumapit sa kanya. Hinawakan ni Sapphire ang balikat ni Van at nilapitan ito. Nilinaw niya na kung may balak itong kahit anong kakaibang ideya tungkol sa kanyang anak, lalo na romantikong interes, hinding-hindi niya ito papayagan. Iginiit naman ni Van na hindi yun mangyayari. Nagulat si Sapphire, imposible nga ba talaga yun? Nagtaka naman si Van kung ano ba talaga ang nais ipahiwatig nito. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, isang kabalyero ang nagmamadaling pumasok at tinawag ang kanilang Panginoon na si Sapphire. Bakas sa mukha ng kabalyero ang matinding pagkabahala habang iniulat niya na ang Argo Kingdom at Bogura Kingdom ay nagmamarcha ng isang malawakang hukbo upang umatake ng buong lakas. Sa narinig, lubos na nagulat si Sapphire at ang kanyang anak, ipinakita sa kanila ang mapa ng 4 na kaharian. Isang oras ang nakalipas, sa kapatagan sa hangganan ng Youthvana at Bogura, makikita ang malalaking tambak ng mga bangkay ng kabalyerong nasawi sa digmaan.
Sa loob ng Youthvana Kingdom Camp, nag-uusap ang mga kabalyero, hindi pa rin sumusuko ang Argo Kingdom, ilang taon pa kaya tatagal ang walang kwentang digmaang ito. Sinabi ng babaeng may pulang buhok na, sa teknikal na aspeto, ang mga sundalong kanilang nakalaban ay mula sa hukbo ng Bogura. Ipinahayag naman ng lalaking may dilaw na buhok na ang mga commander ay pawang practitioner pa rin, dahil ang Bogura ay karaniwang vassal state ng Argo. Dagdag pa niya, ayaw ng Argo na masayang ang sarili nilang tropa, kaya Bogura ang pinapadala sa harapan ng digmaan. Ang lalaking ito ay si Russell, isang low-class siyam na practitioner ng Youthvana Kingdom. Ipinahayag naman ng babaeng pulang buhok na marahil yun ang dahilan kung paano nakaligtas ang isang maliit na bansang tulad ng Bogura. Ang kanyang pangalan ay Charlotte, isa ring low-class siyam na practitioner ng Youthvana. Biglang nagsalita ang isa pa nilang kasama, may kakaiba siyang nararamdaman, nagtaka si Charlotte kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinahayag ng kalbong lalaki na karaniwan, sa ganitong sitwasyon, sasabog na ang kaguluhan, ngunit ilang araw nang masyadong tahimik ang larangan ng digmaan. Siya si Volkov, isa ring low-class siyam na practitioner ng Youthvana. Nagtanong si Russell kung hindi ba normal ang pansamantalang tigil putukan, hindi nila kailangan na magpanik. Ipinaliwanag ni Volkov na nakalimutan ba niya ang balita tungkol sa pagwasak ng kulto ng Ithis, ang Argo ang may kagagawa ng napakalaking insidenteng yun, ngunit nananatili silang tahimik, hindi iyon normal. Ipinahayag ni Charlotte na maaaring iyon ang tinatawag na katahimikan bago ang bagyo. Idinagdag pa niya, pabiro, na napaka-sexy ni Volkov kapag seryoso ito. Kinumpirma naman ni Volkov na isa itong malaking posibilidad, pabirong sinabi ni Russell kung paano sila nakakapag-usap na parang mag-asawa. Naputol ang kanilang usapan nang may biglang pumasok na hingal na kabalyero, may dala itong urgent report, ang mga hukbo ng Argo at Bogura ay sabay-sabay nang sumusulong patungo sa kanila, lubos itong ikinagulat ng lahat. Tinanong ni Russell kung gaano karami ang kalaban, hindi agad nakasagot ang kabalyero. Ang tanging nasabi niya ay, lahat ng sundalo ay nagmamarcha papalapit sa kanila. Sa narinig, hindi maiwasang mabahala sina Russell, Charlotte, at Volkov. Agad na inutusan ni Volkov si Charlotte na bumalik sa kabisera, nagtaka si Charlotte kung bakit at paano naman sila dito. Iginiit ni Volkov na may masama siyang kutob, pipigilan muna niya ang kalaban hanggat kaya nila, ngunit kailangan niyang pumunta kay Grand Duke Leon upang humingi ng backup. Makikita ang napakaraming sundalo ng Argo Kingdom sa kanilang kampo, nagmamarcha patungo sa Youthvana, isang napakalaking hukbo na tila mga bangkay na walang tigil sa pag-usad. Sa gitna nito, makikita ang isang sorcerer na nakaupo, naglalabas ng matinding mana, ipinahayag niyang matatapos na rin ang nakakainis na digmaang ito. May bahid ng emosyon ang kanyang tinig habang sinasabi na nais niyang makita kung gaano katagal makakatagal ang Youthvana sa labanang ito. Ang lalaking ito ay si Labang, isang low-class 8 practitioner ng Argo Kingdom. Sa kabilang dako, ipinahayag ni Sapphire na nasa isang masamang sitwasyon sila, kailangan niyang agad na dumiretso sa kabisera, iniutos niya na huwag aalis sa mansion ang kanyang anak, anuman ang mangyari. Tumugon naman ang kanyang anak, sinabing huwag itong mag-alala at mag-ingat sa paglalakbay. Ilang sandali lamang, nagmamadaling umalis si Sapphire, na iwan ang dalawa sa loob. Biglang nagtanong ang anak ni Sapphire kung bakit siya nakipaglaban sa kanyang ama. Habang pinupulot ni Van ang kanyang benda, sumagot siya na dapat siya ang magtanong yun. Bigla na lang daw siyang gustong subukan ng kanyang ama at agad itong sumugod upang umatake. Napaisip ang babae, marahil ay naalala ng kanyang ama ang kanyang kuya na si Dariel. Habang inaayos ni Van ang benda sa kanyang kamay, pinaulit ng babae ang kanyang sinabi, ngunit ang tugon niya ay simple lamang, wala yun. Humingi siya ng paumanhin at iginiit na sigurado siyang wala namang masamang intensyon ang kanyang ama. Pagkatapos, umalis na si Van at sinabing babalik na siya sa kanyang kwarto, tumango ang babae at sinabing magpahinga siya hanggat kailangan niya. Binanggit din niya na hindi niya inaasahang magkikita pa sila muli. Pagpasok ni Van sa kanyang kwarto, agad siyang umupo sa kama, napaisip siya, may paparating na digmaan, hindi nakakapagtakang nasa bingit na ang buong kaharian, at maging ang patriarka ay kailangang sumugod sa kabisera. Pagkatapos, naglabas siya ng mana at napagtanto na ito ang perpektong pagkakataon upang ilabas mula sa pinagtataguan ng espiya ng Argus. Sa sandaling yun, biglang nagbago ang kalahati ng kanyang mukha. Ginamit niya ang kanyang kakayahang gluttony, isang sisidlan na lumalamon sa mga nilalang, napupuno ito ng mana, at ang mga biktima ay nabibitag sa isang mundong likha ng isipan ng gumagamit. Ilang sandali lang, napasok ni Van ang ibang dimensyon.
Sa kanyang harapan ay isang nakakatakot na nilalang, napapalibutan ng mga bangkay ng tao. Tumingala siya at humingi ng paumanhin sa pagtago sa kanya. Sa wakas, nakita na rin niya ito, at mayroon siyang ilang katanungan. Ang tanging isinagot ng halimaw ay isang salita, tagapagbantay. Kasabay nito, umalingaw-ngaw ang mga tinig ng mga bangkay na nakakabit sa katawan nito. Sinabihan lamang nito si Van na umalis, at mamatay. Sa panlabas na pader ng kabisera ng Youthvana, makikita ang isang malakas na barrier na bumabalot sa buong lungsod. Sa itaas nito, may ilang figurang nakatayo, naghihintay sa susunod na mangyayari. Isang lalaki ang nagsalita, napakahusay ng depensa ng kabisera, halos imposible itong sirain maliban kung babaguhin mula sa loob, tinanong kung hindi ba siya mahuhuli. Sumagot ang isang nakatalukbong na figura, masyado lamang siyang nag-aalala. Lumapit ang isang malaking lalaki, hinawakan siya sa balikat, at sinabing nagbibiro lang siya, masyado raw siyang paranoid. Isang kasamahan ang nagsalita, gayunpaman, dapat ay sinimulan na nilabang ang kanyang pagsalakay sa ngayon. May isa pang sumingit, nagtanong kung bakit hindi na lang nila simulan ang kanilang engrandeng pagdiriwang ng pagpatay. Ipinahayag ni Parkel na nanggigigil na siya, may dahilan kung bakit ayaw niyang makipag-ugnayan sa lalaking yon, ngunit itinaboy lamang siya ng babae, sinasabing amoy pawis ito. Iginiit naman ng lalaki na kapag gumalaw siya, wawasakin niya ito hanggang sa wala nang matira. Ang lalaking ito ay si Jordan, isang Sintan Class 8 practitioner ng Argo Kingdom. Sa loob ng kanyang kapangyarihan, habang bihag niya ang dati niyang kalaban sa loob ng sariling dimensyon, tinanong niya ito kung nagbibiro ba siya. Sumagot si Van na mas maayos na siya kaysa dati at medyo napuno na rin ng mana, nainis ang lalaki at hindi maintindihan ang kanyang pinagsasasabi. Ipinaliwanag ni Van na may nais lamang siyang itanong, narinig niya noon ang sinabi ni Cass Eric, na may isang espiya na nagtatago sa loob ng pamilya Leon, gusto niyang malaman kung sino ito. Nagulat ang lalaki kung paano niya nalaman yon, may ginawa ba siya kay Cass Eric, agad namang inamin ni Van na pinatay niya ito. Nagimbal ang tauhan ni Cass Eric sa narinig. Ang kanyang Panginoon ay gumamit ng sariling artificial na mana hanggang sa sukdulan at muntik nang umabot sa Sintan Class 7, ngunit paano nagawa ng halimaw na ito na patayin siya? Ibinanggit ni Van na kung sasabihin niya kung sino ang especially iya, palalayain niya ito at hahayaan makaalis, ngunit iginiit ng lalaki na hindi siya tanga para maniwala na palalayain siya ng isang demonyo kapalit lamang ng pagsasalita. Dahil dito, napagtanto ni Van na alam nga nito ang tungkol sa espiya, ngunit minura lamang siya ng lalaki. Sa totoo lang, siya dapat ang magpapahirap dito, ngunit sa pagkakataong ito, ipapasa niya ang gawaing iyon sa iba. Biglang dumating si Orphan, bahagyang naguguluhan habang nakatingin sa kapangyarihan ni Van. Nang makita ng lalaki si Orphan, nagulat ito kung paano pa siya nabuhay. Nagtaka si Orphan at tinanong si Van kung ano ang nangyayari, ipinaliwanag naman ni Van na isa itong regalo para sa kanya, dahil nalulungkot ito sa hindi niya pagwasak sa bangkay ni Cass Eric. Ipinakita ni Van na kung paghihiganti ang pag-uusapan, mas mahalagang regalo ang lalaking ito kaysa sa bangkay ni Cass Eric. Idinagdag pa niya na hindi niya ito ibibigay ng libre, kailangan muna niyang makakuha ng impormasyon tungkol sa especially iya sa Argos na nagtatago sa loob ng pamilya Leon. Nagulat si Orphan dahil akala niya ay patay na ito. Sinabi ni Van na ginawa niya ang lahat upang mapanatiling buhay ang halos patay ng lalaking ito, para lamang maibigay sa kanya. Nagtaka si Orphan kung bakit niya ginawa yon. Sa isip ni Van, malinaw na gawa-gawa lamang niya ang lahat ng ito. Pagkatapos, itinuro ni Van ang isang mesa, sinabi niyang alinman sa mga naroon ang maaaring makatulong kay Orphan upang mapagan ang loob niya habang kinakausap ang lalaki, ngunit nilinaw niyang ang tinutukoy niya ay ang mga kasangkapan para sa negosasyon. Nainis ang lalaki dahil itinuring lamang siyang kasangkapan. Tiningnan ni Orphan ang mga kagamitang pang-torture sa mesa habang ipinaliwanag ni Van na kahit mamatay ito, muli rin itong gagaling dahil sa mana nito. Kaya huwag itong mag-alala at ilabas na lamang ang lahat ng hinanakit. Nang makita ni Orphan ang mga yon, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat habang tahimik na hinahawakan ang mga ito. Lumapit si Van at bumulong kung ano ang kanyang pinagdadalawang isipan. Nag-alinlangan si Orphan na magsalita, ngunit patuloy na bumulong si Van, ang lalaking iyon ang kaaway na pumatay sa buong pamilya niya, sa mismong harapan niya. Ipinaalala ni Van ang nangyari kay Haska, kung nakalimutan na ba niya kung paano pinutol ang kanyang kamay at tinusok ang kanyang puso. Ang kanyang nakababatang kapatid, naliligo sa dugo, ay namatay sa matinding paghihirap. At ang malamig na ngiti ng kanilang mortal na kaaway habang pinapatay ang lahat ng kanyang pamilya.
Sa sandaling yun, wala siyang nagawa, ang kanyang sariling kawalan ng lakas, lahat ng galit, dalamhati, inspirasyon, at sakit, tinanong siya ni Van kung nakalimutan na ba talaga niya ang lahat ng iyon. Nang marinig ang mga salitang yun, napahawak si Orphan sa kanyang ulo at sumigaw na hindi niya nakalimutan kahit isang segundo. Habang lumuluhan ng dugo sa paghinagpis, sinabi niyang kahit isang pintig ng kanyang puso ay hindi niya nakalimutan ang lahat. Lumapit si Van at hinawakan ang kanyang likod. Sinabi niyang tama yun, dapat niyang tandaan ang bawat pagkakamali, bawat alaala, at hayaang sumabog ang lahat ng yun, bayaran nila ng libu-libong beses ang sakit na dinanas ng kanyang pamilya. Dagdag pa niya, ito ay matuwid na paghihiganti, wala siyang dapat ikonsensya at hindi niya dapat ikulong ang sarili sa mga huwad na moralidad ng mga mapagkunwari. Pagkatapos, pinitik ni Van ang kanyang kamay, sinabi niyang para sa isang tulad niyang baguhan, maaaring mahirap yun, kaya ipapakita niya ang isang halimbawa. Manood siyang mabuti at matuto. Sa sandaling yun, pinakawalan ni Van ang lalaki mula sa kanyang kapangyarihan at inilagay sa isang higaan. Ngunit nakatali ang kanyang mga paa, kamay, at pati bibig. Hawak ni Van ang mga kasangkapang pang-torture at binalaan siyang huwag kumilos, dahil lalo lamang lalala ang sakit kapag nagpumiglas siya. Sa matalim na tingin, binigyan niya ito ng isang pagkakataong magsalita, isang beses kada 6 na oras. Kaya dapat itong mag-isip ng mabuti at pumili ng maingat. Sa takot, pinagpawisan ng malamig ang lalaki at sinabing magsasalita na siya agad. Sa puntong yun, bagamat mahigpit na sinusunod ang mga patakaran ng sensura, malinaw na ipinakita kung paano pinahirapan ni Van ang lalaki gamit ang kanyang mga kasangkapan, brutal niya itong pinasailalim sa matinding sakit at paghihirap, hanggang sa mapasigaw ito. Matapos ang 6 na oras, napabuntong hininga si Orphan, sinabi niyang malinis na ngayon ang lahat. Tinawag niya si Van at ipinaalam na tapos na ang paglilinis ng lahat ng kanyang gamit, nagpasalamat naman si Van sa kanyang abala. Makikita sa higaan ang kalunos-lunos na kalagayan ng lalaki, sinabihan siya ni Van na kung ipagpapatuloy niya ang ganoong katigas na ulo, mamamatay siya ng tuluyan, kung umamin na lang sana siya mismo ang magliligtas sa kanya mula sa sakit na yun, bakit hindi man lang siya nagtiwala kahit kaunti sa salita ng iba. Habang nararamdaman ng lalaki ang matinding sakit, ipinahayag niyang magsasalita siya, basta hayaan muna siyang magpahinga, dahil sa kalagayan niya ay parang pinapatay na siya. Sa sandaling yun, isiniwalat ng lalaki ang tunay na pagkakakilanlan ng espiya. Sa loob ng Royal Palace ng Youthvana Kingdom, napag-alaman na nila na may espiya nga. Napag-usapan nilang kailangan nilang kumilos agad, ang depensang array na nakapalibot sa kabisera ay hindi gumagana, ngunit walang senyales ng kaguluhan, ibig sabihin, may isang tao sa loob na nagsara nito. Kaunti lamang ang may akses sa depensa ng kabisera, kaya kailangan nilang tipunin ang lahat upang mahaila palabas ang especially iya, ngunit sinabi ng isa na huli na ang lahat para rito. Sa harap ng nagtatalong mga tauhan, napamura sa inis si Sapphire, sinuri niya ang mga espiya ng maigi dahil natatakot sila na mangyari ito, napaisip siya kung paano nangyari ang lahat ng ito. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang may kabalyerong pumasok sa silid. Tinawag ang Grand Duke at ibinalitang pumasok na ang mga puwersa ng kaaway at sinimulan ng patayin ang mga sibilyan sa kabisera. Makikita ang mga tauhan ng Argo na sumugod sa loob ng kabisera, pinapatay ang mga sibilyan at sinusunog ang mga bahay. Sinabi ni Jordan na mapipigilan nila ang mga ito rito, kikilos sila ayon sa plano at sisiguraduhing hindi mapapansin ang kanyang mana, agad naman itong naunawaan ng babae. Mabilis na kumilos ang babae, habang si Parkel ay nagtataka kung bakit kailangan pa siyang ipares sa furball na yun. Lumapit ang isang kabalyero kay Jordan at tinanong kung ano ang kanyang utos, sagot niya, anong klaseng tanong yun, wala silang ibang gagawin sa ngayon. Sa kanyang masamang ngiti, ipinahayag niyang papatayin ang bawat bagay na papasok sa kanyang paningin. Sa kabilang dako, galit na ibinagsak ni Sapphire ang kanyang kamay, tinawag na mga duwag ang kanyang mga kalaban. Ayon sa kanyang tauhan, mukhang nakapasok sila sa kanilang bitag. Dahil sa matagal na digmaan laban sa kaharian ng Argo at Bagora, ang Youthvana ay dumanas ng napakalaking pagkalugi sa lakas tao. Mas malala pa, napinsala ang lahat ng miyembro ng maharlikang pamilya, at maging ang kanilang kaalyado, ang kulto ng Ithes, ay nolipol na. Nang hamina ang Youthvana sa kanlurang hangganan, doon nila itinapon ang lahat ng kanilang puwersa upang ipako ang hukbo ng Youthvana sa harap. Pagkatapos, gamit ang espiya sa loob, lihim silang nagpadala ng espesyal na puwersa upang sumalakay sa kabisera mula sa likuran. Sinabi ng isang tauhan na kung hahatiin nila ang kanilang puwersa ngayon upang iligtas ang lungsod, tiyak na haantong sa pagkatalo ang digmaan.
Nanginginig ang kamay ni Sapphire sa kawalang pag-asa, kung pababayaan nila ang lungsod, pababayaan din nila ang pamilya ng mga sundalong lumalaban hanggang kamatayan sa hangganan. Malungkot niyang sinabi na, tulad ng inaasahan, iisa na lamang ang kanyang natitirang pagpipilian. Buong tapang niyang iniutos sa kanyang mga tauhan na iwan siya sa kabisera, habang ang lahat ay pupunta sa hangganan. Nang marinig ang pasya ng Grand Duke, lubos na nagulat ang lahat, napakapanganib ng planong ito, dahil hindi nila alam ang eksaktong bilang ng kalaban. Ngunit hindi natinag si Sapphire, inutusan niyang sirain ang pintuang hilaga at akitin ang kalaban patungo sa silangan, gagamitin ang kanlurang pintuan bilang ruta ng paglikas ng mga mamamayan, at siya na ang bahala sa natitira. Para sa komunikasyon at ulat ng kalagayan, si Baron Siren ang mamamahala. Kapag natapos ang paglikas, patutunugin ang kampana ng katedral ng 3 beses. Ipinaliwanag niya na matapos ang evacuation, ang lahat ng puwersa ng kabisera ay magsisilbing reinforcement sa frontline at hangganan, ngunit sinabi ng isa sa kanyang tauhan na kung matatalo sila, tuluyan ang mawawala ang Youthvana. Nakiusap siya para sa kapakanan ng kanyang pamilya at hiniling na pag-isipan muli ng Grand Duke ang desisyon, ngunit sinabi ni Sapphire na bawat mamamayan ng kaharian ay kanyang pamilya. Ningningan ng determinasyon ang kanyang mga mata, para sa kanyang asawa at anak na babae, ipinagkakatiwala niya ang mga ito sa kanyang tauhan. Matapos iyon, nagbago ang kanyang anyo at tumalon palabas ng bintana ng palasyo, habang nababahala ang kanyang mga tauhan. Bumagsak siya sa lugar kung saan naroon ang mga kalaban. Sa sandaling iyon, nagpakawala siya ng matinding puwersa na yumanig sa paligid, malakas niyang sinigaw kung paano nila nilapastangan ang karangalan ng Youthvana at hinamon silang magpakita. Buong lakas pa niyang sinigaw, nahahatakin ang kanilang bituka palabas gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa kabilang dako, lumapit ang tauhan ni Jordan at tinanong kung narinig ba niya ang sigaw ni Leon Sapphire. Sumang-ayon siya, gaya ng inaasahan, darating na ang isang responsableng Grand Duke sa ganitong sandali. Habang inaapakan niya ang bangkay ng isang tao, sinabi niyang ang kailangan na lamang nilang gawin ay huliin si Leon Sapphire ayon sa plano. Dagdag pa niya, ngayon ay maaari na silang mag-enjoy sa isang maikling dula, kung saan ang bida ay ang Grand Duke ng isang kahariang malapit ng bumagsak, bilang isang amang bayani, ang kakayahan ni Jordan ay tinatawag na alchemical puppet ability, samantala, ang kay Sapphire naman ay ang Wiyang of the Asher Lion, isang kapangyarihang sinusunog ang mana upang lubos na mapalakas ang pisikal na kakayahan, kabilang ang lakas, tibay, regeneration, depensa, at bilis.